Pinayagan na ng Makati Regional Trial Court na dumalo si Janet Lim Napoles sa pagdinig ng Senado hinggil sa Dimanoy pork barrel scam. Yan ay matapos isabpina ng Senado si Napoles at ang ilang whistleblower para dumalo sa pagdinig sa November 7. May report si Jam Sisante. Pirmado na ni Senate President Franklin Drilon ang sabina para kay Janet Lim Napoles. Kaya naman kaninang tanghali, dinala na ito ng Senate Sergeant at Arms sa Fort Santo Domingo sa Laguna kung saan nakapiit ang sinasabing utak ng pork barrel scam. Sa November 7, ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na dapat daluhan ni Janet Lim Napoles ayon sa sabina na nilabas ng Senado. Inaasahang doon ay maghaharap sila ng mga whistleblower na tumestigo laban sa kanya. Pinadalhan din kasi ng Blue Ribbon Committee ng sabina ang mga whistleblower na sina Ben Herluy, Gertrudis Luy, Marina Sula, Merlina Sunyas, Monet Briones at Arlene Baltazar. I think it's very convenient so that we can have a system of cross checks and balances. No? You must remember, it can be validated, whatever stated can be validated or repudiated by the whistleblowers. Pero sabi ni Drilon, maaaring piliin ni Napoles na huwag magsalita sa pagdinig ng Senado. The right against self-incrimination is it's a right and a privilege of everybody who is facing charges. So, I read in the papers that Attorney Lorna Capunan will invoke the right against self-incrimination. That's the privilege of Mr. Napoles. Bagamat halos kasado na ang pagharap ni Napoles sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee, malabo pa ring humarap ang tatlong senador na kasama sa reklamong plunder sa Office of the Ombudsman. Si Senador Juan Ponce Enrile na nag-inhibit na sa pagdinig, sigurado raw na hindi dadalo. At kung sa Enrile nga raw ang abogado ni Napoles, papayuhan daw niya itong wag ding dumalo. There's an indictment already against her. And if I were her lawyer, I will not allow her to testify. May kaso na siya. That's the constitutional right. Bill of Rights na kausap mo niya. Nauna na ring sinabi ni Senador Bong Revilla na hindi siya dadalo kahit na pumunta si Napoles. Si Senador Jinggoy Estrada naman daw, hindi pa desidido kung dadalo sa hearing. Pero sakali mang sumipot siya, hindi raw siya magtatanong. Mahirap ako kasi I was one of those who were implicated in this alleged scam. So it might be self-serving to me. So baka ako ano pa sabihin ng tao. Nauna nang sinabi ng abogado ni Napoles na sa ombudsman ito magbibigay ng sinumpang sa Rizay. Pinayagan na rin ng Makati RTC si Napoles na humarap sa Senado. Kinikilala raw kasi ng korte ang karapatan at otoridad ng Senado na magsagawa ng inquiry in aid of legislation. Samantala, no-show naman sa unang araw ng preliminary investigation sa reklamong tax evasion laban sa kanila ang mag-asawang Janet at Jaime Napoles. Natanggap naman daw ng mga Napoles ang sabina. Pero humihingi pa ang kanilang kampo ng mas mahabang panahon para maghain ng counter-affidavit. Pinayagan naman ito ng prosekusyon, pero hindi daw ito dapat lumampas sa susunod na araw ng preliminary investigation sa November 5. Dapat din daw dumalo ang mag-asawa roon para personal na ihain ang kanilang counter-affidavit. Isinampa ng BIR ang reklamong tax evasion dahil sa 44.68 million pesos na tax liability umano ni Janet at mahigit 16 million pesos na tax liability naman ng kanyang asawang si Jaime. Jam Sisante, GMA News.